Magandang araw po mga kaibigan. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa channel banner ng YouTube. Ang banner na ikinakabit sa harapan ng channel. Tatalakayin natin ngayon kung anong saktong sukat nito at kung paano mag-design ito gamit ang isang graphic design application. Bago tayo mag-design, ay alamin po muna natin ang dimensions o sukat nito na itinakda ng YouTube. Ang itinakda ng YouTube ay tinatawag na responsive type. Ibig sabihin po ay prepare dito sa lahat ng klase ng kagamitan sa panonood ng mga video kagaya ng telebisyon, personal computers, laptops, notebooks, mobile phone. Dahil responsive na ito, meron itong tatlong sukat na dapat mong bigyan ng pansin. Ang unang sukat po ay para sa telebisyon. Ang pangalawa naman ay para sa personal computers. Ang pangatlo ay para sa maliliit na devices kagaya ng mobile phone. Lahat ng importanteng text kagaya ng channel name at description ng vlog mo ay kailangan ilagay mo dun sa pinakamalit na sukat para makikita ito sa lahat ng mga devices. Pupunta na po tayo sa paggawa ng banner. Gagawa po tayo ng sample YouTube banner design gamit ang isang graphic design program para magkaroon po kayo ng ideya paano gumawa ng banner gamit ito. Ang program po na gagamitin natin ay ang CorelDRAW. Ang CorelDRAW ay isang vector design program para sa paggawa ng mga graphic designs kagaya ng banners, posters, flyers, logos, brochures, business cards at iba pa. Ang sample design po na gagawin natin ngayon ay ang banner design ng channel nito. Dalawang design po ang ginawa ko, ang emboss at ang neon. Dahil ang emboss ang nakakabit sa channel natin ngayon, ay ito din po ang gagawin natin. Simpleng trick lang po para magmukhang totoo talaga ito. Dito na po tayo sa interface ng CorelDRAW. Ang unang gawin po natin ay magbukas ng bagong document. Lagyan natin ng title. Tapos ay i-change na natin yung dimension. Pero baguhin muna natin yung unit of measurement dahil pixels ang kailangan. So lalagyan na natin yan ng sukat. 2560 by 1440. Tapos yung resolution na ay ganun pa rin. Tapos isi-change natin yung color mode sa RGB. Dahil RGB ang kailangan dahil nasa digital display tayo. So okay na. Click na natin yung okay. So andito na yung dimension ng banner natin. Ang sunod natin gawin ay lalagyan natin ng kulay. Ang pinili kong kulay ay khaki. So, lalagyan muna natin ng rectangle box dahil maglalagay tayo ng kulay. Tapos, i-adjust na lang natin yung dimension 1560 by 1440. Tapos, i-adjust natin yung position. Tapos, ay kulayan na natin. Khaki. Yan. Since na meron na tayong background, ay tanggalan na natin ang outline. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy, ay ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang kaibahan ng RGB at CMYK na color mode. Ang RGB or red, green, and blue color model ay ginagamit sa digital display o sa mga designs na ipapalabas sa computer screen. Mas matingkad ang kulay nito pag nasa digital media. Ang CMYK naman or cyan, magenta, yellow, and key ay ginagamit sa printing. Mas matingkad ang kulay nito pag piniprint ang design sa papel dahil mas marami itong kulay kumpara sa RGB. Magbukas din tayo ng CMYK palette para may pakita ko sa inyo ang kaibahan. CMYK yan, may CMYK palette na tayo. Ngayon, ito ang RGB na khaki. At ito naman ang CMYK na khaki. Pumili ko pa siya. Mas maganda talaga ang khaki sa RGB pag nasa digital display. So, magpatuloy na tayo. Tatanggalin na natin to. Yan. Ang susunod natin gawin ay lagyan ng sukat na para sa desktop. So, since maglagay tayo ng background, ay gumawa din tayo ng rectangle box. Tapos, i-adjust na lang natin yung dimension for
423. Tapos adjust natin yung posisyon. Ngayon, maglagay na tayo ng background. Ang pinili kong background ay board ng kahoy dahil gagawa tayo ng emboss. So, i-import na natin. Yan. Tapos, lagay natin sa loob at pagkasyahin. Kailangan may problema tayo. Hindi siya papasok dun sa maliit na sukat dahil malaki siya. Ano natin ito gawin? Ang Corel Draw ay may paraan dito para pumasok sa loob. Ang tawag noon ay power clip. So, pa-power clip na lang natin siya. Tapos, papasok sa loob. I-adjust na lang natin yung posisyon para pumasok na talaga siya sa loob. Since na meron na tayong background ay tanggalin na rin natin yung outline. So, diyan, meron na tayong para sa desktop. Ang sunod na gawin natin ay yung maliit na sukat naman, yung pinaka-importante sa lahat. So, ganoon pa rin, gumawa rin tayo ng rectangle box para makuha natin yung sukat. Tapos, i-adjust na naman natin yung dimension. 1,546 by 423. Tapos ay lalagyan natin ng guidelines. Ayan. Tapos since na hindi tayo maglalagay ng background, ay tanggalin na natin siya. I-delete na natin. So, ito na. Ready na tayo. So, ang unang gagawin natin ngayon ay gumawa ng text. I-type natin yung pangalan ng channel. Tapos, ito-change natin yung font sa impact. Tapos, dali natin sa loob na malakihan natin siya. So, andyan na siya. Pagkasahin natin doon sa maliit na box para makikita siya kahit sa mobile phone. So, andyan na. Mayroon na tayong text. Ngayon ang gagawin natin, ang sunod na gagawin ay nalabas muna natin siya. Tapos, gumawa ulit tayo ng rectangle box. Papasok natin siya sa loob. Tapos ay kukulayan natin ng puti. So, ang gagawin natin ay ilabas natin siya sa front page. Yan, dyan na siya. So, baba natin ito. Kasama din siya. Ang gagawin natin ngayon ay i-trim natin ito siya dito sa rectangle box na ito. So, kiklik natin yung text, then hold shift key, then click natin yung rectangle box. Tapos, iti-trim na natin siya. Yan. So, paghiwalayin natin. So, ayan, makikita na yung background. Ang sunod na gawin natin ay duplicate muna natin ito. Pindutin lang natin yung plus key para maging dalawa siya. Tapos, tatabi muna natin yung isa. Ayan. Ang gagawin natin ay i-intersect natin itong text dito sa butas na ito. Pero bago natin gawin ito ay apply muna natin ito ng blur. So, para magawa natin ay i-convert muna natin siya sa bitmap. Pero bago tayo magpasuloy, ay papaliwanag ko muna sa inyo kung bakit ba kailangan natin i-convert sa bitmap ito bago ma-apply ng blur. At kung ano nga ba ang bitmap. Kailangan natin i-convert sa bitmap ito dahil ang vector graphic na format ay hindi pwedeng ma-apply ng blur effect. Gaya nga ng sinabi ko, ang Corel Draw ay isang vector graphic design application.
Kaya lahat ng designs na nagagawa sa loob nito, maliban lamang sa iyong mga na-import na images, ay nasa vector format. Kaya hindi pwedeng ma-apply ng blur effect. Ang bitmap naman ay isang raster o pixel-based na file na pwede naman ma-apply ng blur effect. So sa mga graphic designs na nasa vector format na kailangan applyan ng effect, ay kailangan muna ito convert sa pixels o raster format bago ito magawa. Tapos apply na natin ngayon ng blur. Yung pipili natin blur ay Gaussian blur. So 5, medyo masyado siyang blurred na. So babaan natin. Gawin natin 3. Titingnan natin kung okay ba. Ayan. Pwede na ito. Hindi masyado blurred. So ngayon, ay intersect na natin. Ilalagay natin itong text doon sa butas, kaliwa at pababa. Kaliwa, tapos pababa. Ayan. So, ito na. Ngayon, ang gagawin natin ay intersect natin ito siya dito sa butas. Ang gagawin natin ay i-click natin yung text, then hold shift na naman, at i-click din natin yung box. Tapos pipiliin natin dito yung intersect. Ayan, intersect na siya. Ayan, since hindi na natin kailangan itong box na ito, ay i-delete na natin. Ayan, paghiwalayin na natin yung text at saka yung intersect natin. Ayan, nandiyan na siya. Tingnan natin. Ayan siya. So, medyo makikita mo na kung anong resulta nito. Ang sunod na gawin natin ay ito naman, ang intersect din natin. Kailangan itim na kulay na naman. So, palitan natin ito ng kulay sa itim. Yan ba siya? Tapos, ito i-intersect din natin dito sa butas. Kaso, pareho sila itim eh. Kaya, change muna natin yung kulay. Kahit anong kulay, basta light siya. Ito. Yan. So, i-intersect naman natin ito sa kabila naman. Pakanan at pataas naman. Yan. Pakanan at pataas. Yan. So, okay na siya. Ngayon, gagawin natin ay intersect natin. I-click natin yung text. Hold shift na naman. Then, yung box. Tapos, itong intersect. Tapos, i-delete na natin itong box. Hindi na ito kailangan. Yan. Tapos, tanggalin natin yung text. Diyan na siya. So, ang gagawin natin ngayon ay pagsamahin natin itong dalawa. Pero, bago natin pagsamahin, ay check muna natin kung naka-check ba yung snap to object. Okay, naka-check pala siya. So, delete siya nito. Pagsamahin natin silang dalawa. Yan. I-snap na siya. Yun. Diyan na yung imbus natin. Kaya lang, medyo maitim yung kulay itim. Hindi siya masyado. No? So, ang gagawin natin ay applyan natin ito ng transparency. So, i-click natin siya. Then, applyan natin ng transparency. Pipiliin natin ngayon yung uniform para lahat sila. So, ito na. Yun. So, nandiyan na siya. Kung titingnan natin sa malayo, ay talagang naka-imbus na siya. At, medyo may kulang. Hindi pa talaga siya talagang maganda tingnan. So, ang gagawin natin yan, ay lalagyan natin ng shadow. So, since na hindi siya pwedeng ma-applyan itong shadow na ito, ay ang gagawin natin ay isang paraan paggawa ng shadow. So, ito ang gagawin natin. Ito, bababa muna natin. Ang gagawin natin ay duplicate ulit natin ito. Pindutin lang ang plus key. Dalawa na siya. Then, hanapin mo yung kung sino yung nasa likod. Ito yung nasa likod. I-click natin. At kukulayan natin ngayon ng itim. Ay, hindi pala. So, ito yung nasa likod. I-click natin ito. At kukulayan natin ng black. Yan. Kung sa likod na siya.
since na gagawa tayo ng shadow, ay itong nasa likod ay applyan din natin ng blur. Kasi ito lang matitira pagkatapos natin gawin yung shadow. So, apply muna natin ng blur. Ganun din ang procedure. Ay, convert natin sa bitmap. Then, applyan natin ang blur. Gaussian blur. Yan. Medyo blurred na siya. Ang gagawin natin ngayon ay pagsamahin din natin itong dalawa. Ngayon, ang mangyayari ay makaliwa ulit siya, kaya lang pataas na, hindi na bababa. So, andyan na. Yan, andyan na siya. Tapos, i-click natin yung itong nasa harap. Itong kulay gray na ito, light gray. O, dito white eh. So, itong light na kulay na ito, i-click natin. Tapos, hold shift na naman. I-click natin yung kulay black sa likod ng text. Tapos, pipiliin natin itong back minus font. Ibig sabihin, yung back na itim ay babawasan ng puti na nasa harapan. Kung ano yung hindi tinamaan ng puti, ay siyang may iwan. So, click na natin. Yan. Yan na siya. So, ang gawin natin ngayon ay pagsamahin ulit natin doon sa text natin sa taas. So, gagawin na natin. Papaslap ulit natin. Yan. Andiyan na. Boom. Meron na tayong shadow. Kaya lang, medyo masyadong sharp din yung itim natin. So, ganun pa rin. Lalagyan ulit natin ng transparency. Pareho lang din ay uniform transparency. Ayan. Nimbos na tayo. Ngayon, i-adjust na lang natin. Parang hindi yata kumama. Baba natin ng konti. Yan. Hindi masyado siyang light. So, gagawin natin dito. I-adjust natin yung transparency. Pabawasan natin. Yan. Nasa 38. Hindi na. Ngayon, nandiyan na yung ating emboss. Ay, para na siyang ready. Ngayon, ang gagawin natin ay i-group natin ito para may adjust natin. Ito, i-group natin. Ayan, group na siya. So, hindi na natin siyang adjust. Yun. So, isi-center natin. Yun. Sa center siya. Ngayon, adjust natin ito. Yun. So, titingnan na natin din sa ating banner sa channel ito. Import natin. Yan. So, andyan na siya. Nagawa na natin. Ang sunod na gawin natin ay itong logo ng YouTube at logo ng channel. Lalagyan natin ng drop shadow. Dito natin ilalagay sa tabi. At makikita lang ito sa desktop at sa TV. Pero okay lang. Basta ang pangalan ng channel natin ay makikita sa cellphone at sa maliliit na devices. Tapos itong description ng channel natin o kung ano ang nilalaman ng channel natin ay hindi na natin gagawin. Kasi pareho lang ang procedure nito dito sa nagawa na nating pangalan ng channel. Ang gagawin na lang natin ay itong dalawang logo na ito. So, i-import na natin. Import natin ang logo ng channel. Tapos, i-import din natin ang logo ng YouTube. Tapos, kung makikita nyo, meron itong drop shadow. Yun lang ang gagawin natin. Lalagyan natin ng drop shadow para bumagay siya dito sa naka-emboss na pangalan ng channel natin. Ang gagawin muna natin dito ay
Gagawa din tayo ng rectangle box. Rectangle box. Papasok natin dyan sa box. Tapos, ang gawin muna natin na ilalabas natin siya. Kasi nasa likod siya. Ayan, nasa harap na siya. Lalabas muna natin siya. Then, lalagay natin dito. At kukulayan natin ang black. Ayan. Tapos ito ay i-duplicate natin dahil mawawala. Ayan, pagka intersect ulit natin. Ito na ngayon. Ay lalagay natin dito palihis naman. Pakaliwa at saka pataas. Ayan. Tapos, i-convert muna natin ito sa apply ng blur para magawa natin yung pag-intersect ulit. Click natin yung kulay black. Then, i-convert ulit natin sa bitmap. Blur. Ayun. Pwede na. So, ang gawin natin ngayon ay i-click natin yung itong logo, tapos hold shift na naman, tapos yung kulay itim, i-click natin. So, ganun pa rin, back minus font. Yan, may shadow na tayo. So, itong siyang ito ay ilalagay natin. Yan. So, adjust natin. Tapos, applyan din natin ang transparency. Ganun pa rin. Yan. Kailangan medyo magiging light na siya. So, i-adjust natin. Yan sa 38. Kagaya dito. So, andyan na yung YouTube natin banner, logo. So, andyan na yung logo ng YouTube. At titingnan natin kung magkakareho ba. Medyo i-adjust natin. Ayan. Nakareho na. Tapos, isusunod natin ay itong isang ito. Logo na ito. Ang gagawin natin dito, ibang paraan naman. Apply talaga natin ito ng drop shadow. Ito yung shadow tool dito sa Corel. Go. I-click natin. Then, i-click yung preset. Tapos, piliin natin itong flat bottom right. Yan. Tapos, i-adjust na lang natin siya. Pabalik. Yan. Adjust pa ng konti. Yun. Tapos, hindi masyado siyang light. So, i-adjust natin yung kulay. Adjust natin ito. Yan.
Tingnan natin. Andyan na siya. Meron na rin siyang shadow. Adjust natin. Andyan na siya. May shadow na rin siya. Ayan. Ayan. Tapos, ang sunod natin gawin ay i-group natin sila para pwede na natin i-adjust. Group natin. I-adjust natin ngayon. Ganyan, groupet. Ayan. So naman, yeah. So, andun na. So, andito na yung ating banner. Sana nagustuhan ninyo ang ginawa kong banner. Nag-enjoy kayo sa panonood. Mas nakakatuwa po talaga gumawa ng banner pag tunay na design application ang gagamitin mo. Dahil magagawa mo lahat ng gusto mo. Maraming mas madaling gamitin ng mga programs online. Pero hindi ka matututo ng totoong pagdidesign doon. Ang matutunan mo lang doon ay maging dependent sa mga template nila. Kasi halos lahat ay templated. Kung nag-enjoy po kayo sa panonood ng video na ito, sana may consider nyo na mag-subscribe dito sa channel na ito. Malaking bagay po sa amin yun. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa susunod na video na lang po.